March 3, 1876, malalaking tipak ng karne ang nahulog mula sa kalangitan sa Olivia Springs sa Bath County, Kentucky. Ayon sa isang article ng New York Times, ang phenomenon nangyari malapit sa tahanan ng isang nagngangalang Allen Crouch. Gumagawa ng sabon ang kanyang asawa sa labas ng bahay na mangyari ito. Nailathala ang phenomenon sa Scientific American, New York Times at iba pang publications. Karamihan sa karne ay nasa 2x2 inches at ang ilan ay nasa 4x4 inches. Mukhang karne ito ng baka. Ayon sa Scientific American, dalawang lalaki ang tumikim dito at ayon sa kanila ay lasang tupa ito o usa. 3 buwan ang lumipas sa magkaroon ng unang paliwanag sa phenomenon. Isang lalaking nagngangalang Leopold Brandeis ang nakatanggap at nag-analyze ng sample ng specimen na nakapreserve sa glycerine. Ayon sa kanya ay hindi daw ito karne. Isa daw itong nostoc, isang klase ng cyanobacteria na kayang bumuo ng colonies na papalibutan ng isang protective gelatinous envelope. Lumalaki ito sa isang translucent na parang jelly na mass kapag umuulan. Pinaniniwalaan kapag tuyo ay magaan ito at nililipad ng hangin. At kapag umuulan ay bumabagsak muli ito sa lupa na parang hail. Kilala sa maraming pangalan gaya ng star jelly, witch's butter at star slobber. Pero may problema sa paliwanag na ito. Walang ulan ng mga panahong iyon. Buti na lamang at nakapagpadala si Brandeis ang ilang sample sa isang histologist at presidente ng Newark Scientific Association na si Dr. A. Mead Edwards na nagsabing malamang ay lung tissue ito ng isang sanggolo ng isang kabayo. Kinumpirma naman ito ng isa pang histologist na si Dr. J. W. S. Arnold. Ilang samples pa ang pinag-aralan ng ilang pang scientists na nagkumpirma din na lung tissue ito, muscular tissue, at ang ilan ay tila gawa sa cartilage. Kaya't bakit nanggaling sa kalangitan ng mga karning ito? Dr. L. D. Castenbean, ang kanyang paliwanag, ang pinakakatanggap-tanggap sa ngayon. Ayon sa kanya, suka ito ng vulture. Ito lang daw ang makakapagpaliwanag sa klase ng karning nakita sa Kentucky. 2 species naman ng vulture ang makikita sa Kentucky, ang black vulture at turkey vulture. Parehas kilalang sumusuka ng kanilang kinain bilang defense mechanism o para mapagaan ang kanilang katawan sa kanilang paglipad. Pero anong sa tingin mo? November 7, 1872, isang 282-ton brigantine, ang Mary Celeste, ang naglayag mula sa New York Harbor papuntang Genoa, Italy. Lula nito ang kapitan na si Benjamin S. Briggs, ang kanyang asawa na si Sarah, ang kanilang 2 taong gulang na anak na si Sofia, kasama ang 8 crew members. Wala pang isang buwan, December 5, isang dumadaan na British ship ang Dei Gratia ang nakakita sa Mary Celeste. Naka-full sail ito, 400 miles sa isang Azores. Wala ang kapitan at ang kanyang pamilya, wala mga crew, walang sira ang barko. Nawawala din ang lifeboat. Kumpleto pa ang nakaimbak na pagkain at tubig para sa 6 na buwan. Sa investigasyon ng insurer na magbibigay ng kabayaran sa crew ng Dei Gratia sa pagsagip ng barko, walang nakitang foul play. Isa ito sa pinakakilalang misteryosong pangyayari sa karagatan. Bakit inabandona ng isang veteranong kapitan at ng kanyang crew ang isang barkong wala namang sira? Maraming nabuong theories tungkol dito, mula sa isang mutiny o pirate attack hanggang sa pag-atake ng isang giant octopus o sea monster. Ayon sa huling entry sa logbook ng barko na naitala ng umagang iyon, malapit na ang Mary Celeste sa isla ng Azores. Nasa 500 miles ang layo mula sa kung saan ito natagpuan ng Dei Gratia pagkaraan ng 9 na araw. Anong sa tingin mo ang nangyari sa mga taong lulan ng Mary Celeste? 1994 sa California, ginagamot ng mga doktor ang naging kilalang toxic lady na si Gloria Ramirez. May napansin silang makinang lalangis sa kanyang katawan, amoy bawang ang kanyang bibig, at may kakaibang particles ang lumulutang sa kanyang dugo.
Tapos ay isa-isang sumama ang pakiramdam ng mga staff sa ward. Nahirapan silang gamutin si Ramirez dahil sila mismo nakaramdam ng ilang simptomas. Nahirapang huminga, pagduduwal, pagkahilo at pansamantalang paralysis. After 30 years, hindi pa rin sigurado sa kung ano ang tunay na nangyari kay Ramirez. Sa kabila niyan, may ilang educated guesses namang ibinigay ang mga eksperto. 31 years old si Ramirez, may late-stage cervical cancer. Tinakbo siya sa Riverside Hospital sa Southern California nang dahil sa cardiac arrest. Napansin ng mga doktor na amoy ammonia si Ramirez at nang kinunan siya ng blood sample, nakita nilang tila may palutang-lutang na kristal ito. At hindi nga nagtagal, 3 nurses ang hinimatay at ang iba'y sumama din ang pakiramdam. Tila lumulutang daw ang kanilang mga ulo. 23 sa 37 na emergency room staff ang nakaramdam ng simptomas. Ang pinaka naging apektado ay isang medical resident na si Julie Gorchinsky. 2 linggo siya sa intensive care. Nagkaroon ng apnea, hepatitis, pancreatitis at avascular necrosis. Kulang sa dugo ang bone tissue kaya't namamatay ito. Nagdeklara ng internal emergency ang hospital staff. Ang ibang pasyente nilabas ng emergency room at dinala sa parking lot. Sa kabila ng lahat ng iyan, namatay si Ramirez. Ano kaya ang nangyari? Isang theory noong 1997 na nagsasabing maaaring gumamit si Ramirez ng dimethyl sulfoxide bilang homemade pain remedy para sa kanyang cancer. At ang treatment, maaaring nagkaroon ng reaction sa oxygen na binigay ng mga doktor. Nakakreate ito ng dimethyl sulfone na siya naman naging crystal sa room temperature. Sinasabi sa theory na ang electric shocks mula sa defibrillator ang maaari naging dahilan para maging dimethyl sulfate ito, isang highly poisonous at corrosive gas. At kahit inendorso ng Riverside Coroner's Office ang teoryang ito pa din ang sinabi ng spokesperson ng coroner ng country. There is a chance that the mystery may remain a mystery. June 15, 18, ang mga residente ng Strasbourg ay inatake ng isang biglaan at tila hindi mapigilan na pagnanasang sumayaw. Naging kilala ito bilang Dancing Plague of 1518. Nagsimula sa isang babae, kilala bilang si Frau Trofea. Pumunta siya sa daan at nagsimulang sumayaw. Halos 1 linggo siyang sumasayaw mag-isa at hindi nga nagtagal, 3 dosenang tao na ang sumama sa kanyang pagsasayaw. Pagdating ng August, 400 victims na ang naapektuhan ng dancing epidemic. At dahil sa walang maisip na paliwanag, ang mga lokal na doktor isinisi ito sa mainit na dugo at iminungkahing gamutin ang kanilang mga lagnat. Isang stage ang pinagawa, kumuha ng ilang profesional na mananayaw, kumuha din ng banda para may musika sa pagsayaw. Ngunit hindi nagtagal nang nagdulot na ng problema ang walang tigil na sayawan. Marami sa mga sumasayaw ay hinihimatay na sa sobrang pagod. May ilang pang namatay nang dahil sa stroke at heart attack. September na nang nahinto ang kakaibang pangyayaring ito nang dinala mga mananayaw sa isang shrine sa taas ng bundok para manalangin at humingi ng kapatawaran. Ang dancing plague ng Strasbourg ay tila isang alamat lamang pero well-documented ito sa isang 16th century historical record at hindi rin ito natatangi. May ganito ring pangyayari sa Switzerland, Germany at Holland, ngunit hindi sing laki at singlala na nangyari noong 1518. Ano nga kayang dahilan kung bakit sumayaw ang mga taong ito hanggang sa kanilang kamatayan? Ayon sa istorya na si John Waller, maaaring may kinalaman nito sa isang Catholic Church saint na si Saint Vitus. Naniniwala mga 16th century Europeans na may kakayahan ng santong ito na sumpain ng mga tao ng isang dancing plague. Ang paniniwalang yan, idagdag mo sa takot sa sakit at taggutom na parehas namang meron sa Strasbourg noong 1518. Ang pamahiin tungkol kay Saint Vitus ay maaaring nag-trigger ng stress-induced hysteria na siyang kumalat sa malaking bahagi ng lungsod. Ilang theories pa ay miyembro daw ng isang kulto ang mga mananayaw o maaaring nakakain sila ng ergot, isang toxic mold, nagdudulot ng spasms.
at hallucinations. March 31, 1922, isang misteryosong killer ang pumatay sa isang German family. Andreas at Casilia Gruber, anak nilang si Victoria Gabriel, mga anak ni Victoria na sina Casilia at Joseph, at ang maid ng pamilya na si Maria Baumgartner. Hanggang sa ngayon hindi pa na-identify ang killer. Isang linggo bago ang madugong pangyayari, nakapansin ng farmer na si Andreas Gruber na makakaibang bagay sa kanyang farm, kilala bilang Hinterkaifeck. Sa labas nakakita siya ng footsteps mula sa kakahuyan sa likod ng farm papunta sa kanyang tahanan, ngunit walang footsteps paalis o palayo mula sa kanyang tahanan. Hindi niya ito nireport sa mga polis, kilala naman kasing maliit at ligtas ang lugar. Kung nai-report sana ito, maaaring naiwasan ang madugong pangyayari. March 31, isang hindi kilalang tao o mga tao ang pumatay sa pamilya. Si Andreas at ang kanyang asawang si Casilia, ang kanilang anak na si Victoria, ang kanilang apo na si Casilia, lahat nasa barn. Ang ginamit ng murder weapon ay isang pickaxe. Ang kanilang maid na si Maria at apong si Joseph sa loob mismo ng bahay pinatay sa kanilang mga kama. May mga kakaibang pangyayari sa farm bago pa man mangyari ang patayan. Isang taon bago ang pangyayari, ang dating maid umalis dahil naniniwala siyang haunted ang bahay. Nakakarinig daw siya ng mga kakaibang ingay mula sa attic. March 1922, nakakita si Andrea Gruber ng isang diaryo sa farmstead mula sa Munich. Hindi raw siya ang bumili nito. At syempre ang footprints na nakita ni Gruber. Sinasabi din ng mga kapitbahay na kinikwento ni Gruber ang mga narinig niyang footsteps mula sa attic, at kahit pinuntahan niya ang attic para alamin, wala naman siyang nakita rito. Nakakuha ng bagong maid ang pamilya. Dumating si Maria sa farm sa araw mismo ng trahedya. Hinatid siya ng kanyang kapatid, ang huling taong nakakitang buhay ang pamilya. Sa araw na yon, pinatay ang buong pamilya pati si Maria. Ngunit ilang araw ang lumipas bago pa man nadiskubre ang kanilang mga bangkay. Kinabukasan, may mga locals na dumaan sa Hinterkaifeck farm. Hindi naman kahinahinala sa kanilang katahimikan dahil kilalang pribado ang pamilya. Ilang araw pa ang lumipas, naiipon na ang mga sulat. Hindi na nakakapasok sa eskwelahan si Casilia. Ang pamilyang palagi nagsisimba, hindi na nagpapakita sa simbahan. Naghinala na ang komunidad. Hanggang sa isang araw, April 4, isang lalaking nagngangalang Lawrence Lichtenbauer kasama ang dalawa pang lalaki ang nagdesisyong pumunta sa bahay ng pamilya. At doon nga nakumpirma ang kanilang mga hinala. Sa isang kwadra, nakita nila ang 4 na bangkay nakahiga sa dayami. Di kalaunan nakita rin nila ang 2 pang bangkay sa loob ng bahay. Inireport nila ito sa mga pulis. Sa unang iniisip na ang motibo ay pagnanakaw. Naging mahirap ang pag-iimbestiga dahil ilang tao nang gumalaw sa mga bangkay. Wala ring bakas, walang maisip na motibo. Ang pagnanakaw ng motibo ay isinantabi na nang makita ng pulis na may perang hindi nagalaw sa loob ng bahay. Lumalabas din na kung sino man ang gumawa nito, na natili pa siya o sila sa farm ng ilang araw. Pinapakain pa ang mga hayop at kinain ng pagkain ng pamilya. Wala naman ako ang fingerprints sa crime scene. 2007, gumawa ng isang analysis sa mga technical college students ng Police University of Applied Sciences sa Furstenfeldbruck, at ang kanilang konklusyon ay ang krimen na trigger ng isang personal at emosyonal na conflict. Hindi pa rin makakatulong sa pag-identify ng killer. May ilang prominenteng suspect na mga panahong iyon. Isa na dyan ang dating asawa ni Victoria. May mga nagsasabing hindi daw talaga ito namatay noong World War I. May mga kagimbal-gimbal na detalye din ang lumabas tungkol sa pamilya. Halimbawa ay noong 1914 na sintensyahan ng 1 taong pagkakakulong si Andreas Gruber sa kasong incest. At ang involved ay si Victoria na nasintensyahan namang makulong ng 1 buwan. Pareha sa taon yan kung saan sinasabing namatay ang asawa ni Victoria sa giyera sa France. Gayunpaman si Casilia ipinanganak noong 1914 at si Joseph noong 1919. Kaya't si Joseph maaaring anak ni Victoria sa sikreto niyang kasintahan o maaaring bunga ng relasyon niya sa kanyang ama
na si Andreas. May ilang teori na hindi talaga namatay ang asawa ni Victoria na si Carl Gabriel. Nalaman niya ang relasyon ni Victoria sa kanyang ama. Pinatay ang buong pamilya sa sobrang galit. Sa huli, walang kinahantungan ng lahat ng leads ng mga investigator. Officially closed ang kaso noong 1955 at kahit 100 years na ang lumipas, ang kasong ito nananatiling unsolved. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.